Pinapanalang ko po ang lahat na tayo po tumayo, maging sa nanonood online. Amen. Tayo ay manalangin na nawa bigyan tayo ng paggabay, bigyan tayo ng peace, at bigyan tayo ng karunungan na maunawaan natin yung bawat salita na iahayag ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to you, Abba Father. Abba Father. Maraming salamat, O Diyos. Palakpakan muna natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Abba Father, maraming salamat, Panginoon, at muli sa kagalakan, O Diyos, sa pagising namin sa umaga, sa pagising namin sa araw to, Panginoon, na nagagala kami, na inuna ang iyong presensya, Panginoon, inuna ang iyong buhay na nawa sa bawat isa, O Diyos, nakakuha pa ng hininga na iyong binigay, Panginoon. Maraming salamat sa gift of life na iyong ginawad sa bawat isa. Yung kalakasan, Panginoon, sa mga pagpapala at yung mga dinidesire namin sa aming bawat puso, Panginoon. Maraming salamat sa iyong presensya na dinala mo ulit ay aming mga panyapak dito sa iyong iglesia, maging sa online, Panginoon. Na nawa, mas mag-aalab kami, Panginoon, na makarinig na yung salita na iyong i-reveal sa pamagitan ko, O Diyos, as a privilege, Panginoon, muli maghahayag niyong salita, Panginoon. At idako mo ko sa iyong talikuran at ikaw ang manguna sa bawat isa at ikaw ang magturo, Panginoon, at hindi yung kahinaan ko ang makikita, bagkus ikaw lamang, Panginoon, ang siyang magre-reveal. Nawa, Panginoon, lahat mang ihahayag sa aking labi, Panginoon, ay iyo pong i-bless. I-bless mo po lahat ang nakakarinig, Panginoon, naka-witness sa mga salita, Panginoon, na aking iahayag. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kalakasan, sa confidence, Panginoon, at sa pananampalataya na aking pong nare-receive, nawa ay lahat po ay makaka-receive din, Panginoon. Lahat po ay makakuha ng magandang provision na ipagkaloob mo, Panginoon, at makadeliver ng healing and deliverance sa bawat isa na nangihina o may kasakitan na diraramdam, Panginoon. Pinapanalangin ko na hindi kami makadisturbo, Panginoon. At nawa, yung presensya namin ay nakatuon sa iyo, Panginoon. Nakafocus kami, O Diyos. At hindi magambala na anumang gawang kaaway. In the name of Jesus, kinakasat po namin lahat mga disturbance at lahat na hindi kaayaya sa iyo, Panginoon. Nawa, ma-please ka namin, Panginoon, sa aming gawain at makuha namin yung maganda mong pagpapala. Maraming salamat. We glorify your name, Panginoon. At tinataas ka namin sa pamagitan ng yung anak na si Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. So, simulan po natin sa scripture na binaba sa ating Panginoon. Amen. So, ako na lang po magsasalita at magsasabi para sa inyong good news. Amen. So, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Jesus Christ. So, praise the Word of God. Amen. So, introduction pa lang tayo, no? Amen. So, yung introduction ko, in-introduction na din ni Kuya Ray, Amen. As testify. Bakit? Meron siyang Kristo. Amen. So, nakakagalak sa puso. Amen. Na meron kang naririnig, na kapwa mo. Amen. Na yung tipong inahayag niya, ano yung buhay niya, yung wala siyang Kristo, yung meron na siyang Kristo sa buhay niya. Amen. In the midst of trials and uncertainties sa buhay niya, yung walang katiyakan, kapatid, nagbago siya. Nung meron na siyang Kristo. No? Ito yung ngayon yung isinulat ni Apostol Paul. No? A powerful truth na kanya pong inispread. Kaya, napaka-grateful natin, napaka-bless natin. Bakit? Meron tayong Diyos na hindi talaga nangiiwan sa buhay natin. Bagkus iniwan pa niya, yung mga salita niya sa kanyang disipulo, kaya hanggang ngayon, nakukuha pa rin natin. At sinabi niya, but my God shall supply all your need
shall supply all your need. Bakit? Meron kang gagawin. Meron siyang ipapagawa. Kasi bakit? Mayaman nating Panginoon. Meron siyang ibibigay para sa bawat isa. Amen? So, but my God, this verse, serve us as a beacon of hope. Hindi beacon yung kinakain natin, beacon, yung tanglaw, no? Yung ating pananaw, no? Meron siyang pananaw sa bawat isa na merong pag-asa, no? Assuring believers that their needs. Nag-a-assure siya sa mga lahat ng mananampalataya. Believers na ating Panginoon Jesucristo. Amen? Lahat ng mga kailangan. Amen? Both physical and spiritual are met by God boundless resources. Yung walang hanggang resource na ating Panginoon, ibibigay niya yon sa bawat isa. But one thing, all your needs. All your needs. Hindi yung wants mo kasi iba yung wants mo. Needs. Kasi, bakit needs? Kasi, siya yung sumisilip sa buhay mo. Kung ano talaga yung kailangan mo. Amen? Kaya, pag sinabi na, ay, nagkukulang ako. Bakit kaya, Lord, bakit ito lang yung binigay mo? Kasi alam ng Diyos na yun lang yung kailangan mo. Kaya ginawa niya, 2 kamay lang eh. Kasi bakit? Sapat na yun na iyong kamtan. Amen? So, it's also remind us that to those believers, yung lahat ng nanampalataya sa Kanya at bibigyan na ng glory. Amen? Yung supply na kailangan mo. So, it means you have, command na you need to believe Jesus Christ. So, dapat, dapat ganun. Bakit? Tinitestify na nating kapatid eh. Sino ba nagsabi sa kanya? Wala. Diba? Pero narinig niya. Amen? Hindi kailangan. Hindi mo kailangan na pagsabihan pa yung kapatid mo. Bagkus, natainim na sa kanyang puso. Diba? Sabi nga niya kanina. Diba? Naramdaman niya eh. Na walang pagbabago kahit mag-overtime siya. Kahit sabihin natin, yung sahod ko, tinatayas na niyang. Di ba? Ganun po ang ating Panginoon na tumitingin sa buhay ng bawat isa. So, what the provision? Kasi ito na eh. At ito na yung pinagkaloob sa ating Panginoon. Di ba? Isinulat lamang ni Paul sa bawat isa. Para hindi natin makalimutan, syempre. Di ba? So, sabi, unang-una, ano yung provision na yun? So, ito pa yung title natin, Nakalimutan ko pala. Amen? So, through Jesus Christ provision. So, si Jesus Christ yung nagbigay. Amen? So, nakalimutan ko lang yung title kasi yung na-overwhelm ka kasi bakit excited ka na, ihayag yung pagbabago na gusto mong ibigay na pagbabago sa iyong kapatid o sa iyong kapwa o even those mga tao na unbeliever na hindi pa rin, yung ayaw pa rin i-accept ang ating Panginoon Jesucristo. Kahit sabihin nila na naiinggit nila sa buhay mo, kahit sabihin mong walang-wala ka, pero nasasabi niya sa sarili mo, malaki yung sahod ko pa sa kanya eh. Bakit ganyan yung buhay niya? Bakit through Christ, merong pinagkaloob. Hindi, walang sikreto sa buhay. Amen. Walang sikreto. Amen? So, ating pong himay-himayin itong scripture na binaba sa ating Panginoon. Doon lang tayo iikot. Amen? May 2 puntos lang po ako dito. Amen? So, unang-unang puntos. Amen? But my God shall supply all your needs. Needs, shall supply all your needs. Yung mga pangangailangan mo, siya yung magbibigay. So, they have an action to yourself. There's an action
to those believers of Jesus Christ. So, paano natin makukuha? Paano tayo masusuplayan nating Panginoon? So, this is a personal promise from God to each believer. Believer. Amen? So, dapat, unang-una, natanggap na natin na ating Panginoon ay si Jesucristo. Amen? As our personal Lord and Savior. So, dapat, yun pong una, kapatid. Kasi bakit? Kung wala kang Kristo, sino magsusupply sa needs mo? Diba? Yun ang unang tanong. At pangalawang tanong, nasusustain ka ba? Sapat ba sa'yo? Sabi nga ng kapatid natin dati, yung wala siyang Kristo, hindi pa rin sapat kahit nag-overtime na siya Diba? Nauubos lang yung lakas niya. Pag nagpapadala na siya. Diba? So, kapatid, bear with me. So ngayon, this is the command. So, this is the command. Kanya pong sinasalaysay sa book of Matthew. Jesus said, in the book of Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Mahaba po to. Amen? Pero dito po, isinasay niya kung ano yung dapat na pamumuhay mo. Amen? So, sa verse 25, sabi niya, therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body what you will put on. It's not life more than food and the body more than clothing. So, sa madaling salita, amen, wag natin alalanin yung ano yung tungkol natin sa ating buhay. Sabi natin, Panginoong Jesucristo, amen, kung ano ang yung kakainin o inumin, susuotin. Bakit? Alam na niya ano yung pangangailangan mo So, consider lang natin dito na, mag-ask din tayo sa ating Panginoon. Amen? So, in continuation, dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo ng pagkain na at isusuot. Amen? Siya yung nagbigay ng buhay sa iyo Di ba? Niluwal ka na yung ina na walang-wala. Hubot-hubad. Di ba? Ngayon, nagkadamit ka. Mag-ara pa. Di ba? Di ba? May brand pa. Di ba? Pagpatuloy natin, tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Amen? Sabi niya, look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Maging yung mga ibon, di ba? Sabi, na wala man silang pinagkukunan. Amen? Wala silang tinanim. Wala silang ding aanihin. Di ba? Hindi man lang nakapag-ipon ng pagkain. Ngunit, pinapakain sila ng ating Panginoong nasa langit. Amen? So, totoo pala, kapatid. Even in your, sabihin natin, worry days, worst day, wala ka nang makain. But God sent a destiny helper to you. Merong kakatok Kamusta ka na dyan, Kuya Jeff? Di ba? Okay ka pa ba dyan? May kinakain ka pa ba? Naalala ko birthday mo pala. Kaya pumunta ako dito, nagdala ko ng pagkain. Birthday, nakalimutan mo pala, wala kang kakainin. Di ba? First, hindi man una, pero sa huli-hulihan, hindi man huli, ating Panginoon, but a perfect timing. Amen. In example na nga niya dan, ibon How much pa tayo? Unique. And with the image of God, ginawa niya. Continue natin, which of you by worrying can add 1 cubit of this stature? So, why do you worry about clothing? Consider the lilies. Lilies ba yan? Amen? So, of the field, they grow. So, sabihin ko sa Tagalog, sino sa inyo ang nakakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamagitan ng pag-aalala? Wala Di ba? Na-stress ka ba? 28. At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi.
So, ini-example niya lamang yung mababa na uri ng kanyang ginawa. Hindi nga niya pinabayaan eh. Bagkus, nag-bloom pa. May kulay pa yung buhay. Di ba? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet, I say to you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Maging si Solomon eh. Nasabi din niya yun sa Book of Proverbs eh. Na lahat na ito ay wala. Meaningless. Oh. Hindi nga siya makapagdamit gaya na sa sobrang busy niya. Matalino siya eh. Amen? Kilalang kilala siya. Pagkos meaningless ang lahat ng ito. At hindi pa niya, no? Bagkus, yung ating Panginoon, amen, nagpaalala sa atin sa mga salita niya. Hindi man natin siya makapanayam, bagkus, sa presensya, no? Paano mo makuha yung presensya niya? Sa pagbabasa. Amen? To dwelling His Word. To dwelling His Word. Amen? Kasi sa mundong ito, nandyan na yun. Bagkus, hindi pa rin natin nakukuha, di ba? Hindi pa rin nakakasustain. Hindi pa rin makapagbigay ng contentment sa atin. Amen? Kasi marami tayong gustong angkinin. But, Jesus teach us not to worry about our needs. Amen? Hindi na pababayaan kung sino yung nasasakupan niya. To those believers, amen? Maging nga yung hindi believers eh, di ba? Hindi pa rin niya pinagkukulang eh. Hindi niya pinabayaan eh. Kasi alam niya, tatawag ka sa kanyang pangalan. Amen? Kahit anong atras mo, kahit anong ayaw mo, meron pa rin ding-ding huli, no? Na magsasabi sa'yo, wala ka ng, no one can escape God. But, you have a hope, pag-asa. Yun yung sinabi kanina. You have a beacon of hope. Meron kang tanglaw na pag-asa sa buhay mo. At praise God natin yun kasi meron ka ng Kristo sa buhay mo. Meron ka ng pinanghahawakan. Meron ka ng maakbayan. Di ba? Meron ka ng makakausap, kapatid. So, continue po natin sa 30. Amen? So, now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? Ganun yun lamang yung mga maliliit yung pananampalataya, di ba? Dinadamitan pa. Maging yung mga damo sa parang nabubuhay ngayon, pero yung kinabukasan ay malalanta at sunugin. Kayo pa kaya? Malalanta yung, di ba? Yung mga damo. Amen? Pero kahit yung singliit ng iyong pananampalataya, kapatid, nabubuhay ka. Di ba? Hinahalin tulad na lamang sa damo, di ba? Binibigyan pa niya ng buhay. Pero nalalanta. Nalalanta yon. So it means, binibigyan niya para temporal. How much pa tayo, kapatid, kung lagi tayo nakatuon sa Kanya? Amen? So sabi niya sa 31, therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? Ano man yung mga susuotin natin, ano man yung kakainin natin, amen? Huwag natin ipag-worry. Amen? Huwag tayong mag-alala. Kung meron tayong Diyos ng buhay na nagbibigay, nagsusustain, bakit ka pa mag-alala? Sabi nga nung nakita ko sa kaka-stroll hindi ka Kristiyano kung nag-worry ka. Bakit? Meron kang Kristong buhay meron kang Diyos na buhay Bakit ka mag-worry? Tama nga naman. Kristiyano ka, dapat wala yung worry sa'yo. Di ba? That's the secret, no? Sa buhay. Nire-rebel. Kaya hindi na sikreto to No? May sarili mo yun di ba? Nagte-testify ka na Di ba? Na mayroong Kristo. Sabi pa ng iba, yung mga pilosopo ay, magaan lang kasi yung pinagdaanan mo sa pinagdaanan ko Ang sabi ko ngayon,
bakit ko pa pagdadaanan yan? Meron na nga akong Kristo eh. Kaya magaan na yung buhay na binigay sa'yo. Amen? Hindi mo yan pagdadaanan kung hindi mo malulutas. Hindi mo malalabasan, kapatid. Bakit? Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo eh. Ang Panginoon din ang magbibigay ng paglalabas sa problema na yan. So don't consider yourself to others. Bakit? Kanya-kanya tayo eh. Maging sa salvation eh. Huwag mong ikumpara din. Bakit? Yung iba nga na, yung sa Bisaya pa, hanas na. No? Di ba? Sa paggagawa niya, pero sumasablay pa rin. Di ba? Sanay na sa kanyang buhay, pero nasasablay pa rin. Di ba? Bakit nakakalimot ka na mayroong Kristo? So, be priority. Kung ano yung gagawin mo, ipanalangin mo muna to guide you. Para mag-i-smooth yung araw-araw natin ginagawa. No? Continue natin sa 33. Kaya 33. So, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the days its own trouble. So, unahin muna natin ang karya ng ating Panginoon. At praise God, nandito tayo, kapatid, at nandyan ka sa online na nanonood. Bakit? Meron siyang pinaparating sa bawat isa. In His righteousness, all these things shall be added to you. Merong ipupuno sa'yo. Minsan nga, sobra-sobra pa eh. Yun nga yung sa kanta eh, di ba? Higit na at sabat pa. Walang pinagkukulang ang Diyos sa'yo, kapatid. Amen? Kasi kung ano yung meron dyan sa'yo, alam ng Diyos na yun lang yung kailangan mo. Di ba? At tinahantulad din sa pagkain ng isda, di ba? Pag kumakain tayo, laman lang yung kinakain at tinatapo natin yung buto. Amen? Binigyan ka na ng isda ng ating Panginoon eh. Pagkain eh. Kainin mo lang yung narapat. Di ba? Kasi pag sumubra naman, pag kinain mo yung buto sa sobra, mabilawakan ka. So, yun ang mangyayari sa'yo. So, huwag masyado tayong maghangad sa buhay natin na hindi naman dapat para sa atin. Amen? So, kanya-kanya po yun na provision. Akala mo lang, nakita mo, ay, bakit pinagkaloob sa kanya yun? Alangan naman sa'yo, hindi mo nang kailangan yun. Di ba? Kailangan mo pa ba ng bahay? Mayroon ka ng bahay eh. Ibigay mo na din sa walang bahay. Di ba? Di ba? Ibibigay na ating Panginoon yung pabahay na yun sa iba. May bahay ka eh. Di ba? So, dapat, this word speaks of His intimate involvement in our lives. Kumakausap ang ating Diyos. Amen? Kasi involved siya sa buhay natin. Believers ka eh. Bababayaan ka pa ba? Assuring us that He is not distant or indifferent to our needs. Hindi siya malayo ni malapit, kapatid. But, indifferent in our needs, nandyan siya. Kanya-kanya man tayong pangangailangan, maging sa ating wants. Amen? Nandyan lang siya. Amen? Tawagin mo lang siya. Sabi nga, to His riches and glory. Di ba? Ipagkakaloob sa iyo yun. Shall supply nga eh. Amen? So, pangalawa, ang bilis, no? Isa sa mga provision, ano yung provision niya? According to His riches and glory by Jesus Christ. Amen? According to His riches and glory. So, ibig sabihin, malamang sa malamang, marami to, malaki to. Amen? Alam natin, siya yung may gawa ng ating mundo, di ba? Para bigyan tayo ng resources. Amen? The source of this provision is not limited. Paalala mga kapatid ko kay Kristo. Hindi to limited. Amen?
It's a boundless resources of our God. No? Walang hanggan, kapatid. Amen. Bakit ka mag-worry? Amen. It flows from the inexhaustible wealth of God's glory. Yung sabi nito, inexhaustible. Amen. Hindi na uubos. No? Sinerge ko pala talaga kasi bakit, no? Kailangan talaga natin yung mga wisdom, no, ng ibang tao, no, ibang scripture, translation. Bakit? Kasi it's a word of God eh. Pasalamat nga tayo, di ba? By this word niya, no, tinatranslate sa atin in a simple way. Kasi hindi natin alam kung ano yung Hebrew. Hindi natin alam yung mag-Greek, di ba? So, we're thankful na His provision na binibigay para sa atin is hindi limit. Amen? Kaya, maging sa kanya mga salita, no, merong nagsisimplify. Amen? So, it's made accessible to us through the redemptive work of Jesus Christ. So, pasalamatan natin, no, yung pantubos, no, by Jesus Christ, merong pantubos sa bawat isa. Amen? And accessible. Kaya pumarito ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang na magpakita siya na siya ay Diyos, pinapahiwatig din sa atin na makaka-access na tayo ng madali. Amen? Anong may access natin? Una-una, ating buhay sa Kanya. Na hindi tayo, no, merong ending, no? Walang forever sa mundong ito. Amen? Pero sa langit, in His presence, meron. Kaya pumarito siya. Pangalawa, ating pang-physical. Na meron tayong may access sa mga kanyang resources. Mahirap pa naman ngayon. Di ba? Kung wala kang tawag ito, yung access sa anumang bagay, kung wala ka rin financial, di mo mabibili. Di ba? Maging dati pa nga, ang uso, di ba, barter. Kung wala kang anihin, wala kang may bigay babalik sa iyo, di ba? Wala kang may exchange sa buhay mo. So kapatid, by generation, no, isa lang po yung pinapahiwatig sa atin nating Panginoon. Believe in Him. Kasi bakit? Siya lamang yung nagbibigay na hindi mo inaasahan eh. Minsan nga, hindi mo pa hinihingi eh, nabibigay eh. Wala ka pang in-exchange sa Kanya eh. Di ba? Wala ka pang binayad sa Kanya. But by Jesus Christ, tinubos na niya. Amen? That's how our God love us. That's how God give us a mercy to His by grace. Amen? So, lagi natin tatandaan, no, that God always give us a promise. In the book of Psalms, no, I have been young and now I am old. Yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. Maging yung sa kabataan pa niya. Amen? Wala siyang nakikita na matuwid na pinabayaan ng ating Diyos. Amen? Lahat yun ay binibigyan niya. Amen? Binibigyan niya ng makakain, madadamitan, mainom. Libre ito binigay sa atin, ating Panginoon eh. So, may bibigay niya ng libre. Amen? Ito yung pinapamanhik sa atin ni David, na hindi talaga siya pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya nakuha niya yung loob ng ating Panginoon eh. Di ba? So, dapat, no? Dapat klaruhin din natin, no, ang ating puso sa Kanya. No? Search our heart, mga kapatid. Bakit? Yung wala ka pang Kristo dati, di ba?
minsan binibigyan ka pa ng pagpapala. How much more nasa Kanya ka na? Amen? So this verse highlights God's faithfulness in providing for His people throughout their lives. No? Ito yung pagkaklaro niya to clarify us. No? Na yung faithfulness niya. Amen. Yung pagkaklarify niya na He will provide according to His riches and glory. Kapatid, amen? I-provide niya yan throughout in our lives. Kaya nga sabi nga sa book of Apok o sa book of Revelation, na nandyan lamang siya sa pintuan na iyong puso o iyong bahay. Kumakatok lang siya. Kung iyong pagbubuksan, papasok siya at mananahan sa iyong hapagkainan. Diba? Nandyan lamang ating Panginoon. Huwag mo na yung pagmatigas yung puso mo, kapatid. At sabihin mo pa, huwag mo sabihin pa ng iba, huwag mo ko ikumpara sa buhay mo. Kasi hindi ko buhay yung pagiging meron kang Kristo. Di ba? Grabe. Bagkus, ganun na lamang yung puso mo. Pero yung pag-ibig ng Diyos malawak malambot Di ba? Kaya hindi napapago natin Panginoon na maghintay na pagbubuksan Kanya. Amen? By His riches and glory. By glory to glory, kapatid, pabubuksan mo rin na ating Panginoon. Amen? Gaya na lamang, no? Na ating naririnig nating mga ibang kapatiran, no? Nung wala pa siyang landas sa ating Panginoon. Di ba? How much more? Yun ang maganda, no? Dahil bakit? Inuna Kanyang binago at pinapakita talaga niya sa ibang tao. No? Which is, maging ikaw, no? Maamis ka na lang sa mga ibang tao na nagsasabi sa iyo, grabe kuya. No? Grabe Kuya Jeff. Grabe Kuya Ray. No? Hindi na sikreto talaga Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Di ba? So, walang sikreto. Lahat ay sasabihin na tanggapin mo lang ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala ka ba kay Kristo? Di ba? Ganun lang. Basic, but hard to accept sa ibang tao. Hindi talaga niya yung katotohanan ba? Amen? So, di ba sabi ko kanina, dalawa lang yung topic, but hindi ko hayaan na mag-end to na dapat merong bonus. Amen? May bonus. No? Mag-end itong this month kasi ito yung panimula natin by this year. Kaya sinabi diyan, all your needs. Amen? Ano yung pinoprovide? All your needs. All your needs. Lahat ng iyong pangangailangan, kapatid. Amen? Isali natin yan yung mga wants mo. Di ba? Isali natin dyan. Amen? So this promise extend beyond material possession. No? Ini-extend pa natin Panginoon. Kahit na ganun ka na lamang kasama sa Kanya, bagkus ini-extend pa rin niya para malaman o ma-feel mo lang na meron andyan siya para sa iyo. Amen? Lahat ng mga possession, ari-arian mo, no? Ini-extend niya para marinig niya lamang yung pasasalamat mo sa Kanya. Amen? It encompasses our physical, emotional, spiritual, and relational needs. No? Maging sa ating physical, no? Pumapaligid lamang ating Panginoon. Spiritual, emotional ba yan? Nandiyan lang ating Panginoon. You are not alone, kapatid. Di ba? So, lahat ng mga meron sa atin, maging sa relationship na hinahangad natin. Amen? Nandyan lamang siya. Amen?
Parang yung nababasa natin sa prodigal son, di ba? Amen? Yung tatay handang, no? Maghintay, nag-aabang sa pintuan na babalik ang kanyang anak na nawawala. At hindi niya sinabi na naglayas. Bagkus sinabi doon, hindi siya napapagod na maghintay sa kanyang anak na nawawala. Kasi nawawala lang ng landas sa buhay. Amen? Nawawala sa ating Panginoon. Amen? Kaya ganyan po ating Diyos. No? Naghihintay lamang siya. No? Hindi siya nababagot. But, merong but, winawarningan din tayo. Kasi bakit? Minsan sa atin, nag-aabuso. Ay, meron kasing Diyos na nagbamatay sa akin. Bahala na. Meron kasing Diyos na magliligtas sa akin. Tuloy ko na. Diba? Bagkos winawarningan din tayo. Amen? Sabi sa book of Hebrews, chapter 13, verse 5 to 6, let your conduct be without covetousness. Be content with such thing as you have. For He Himself has said, I will never leave you, nor forsake you. So pinapaalalahan tayo na iwasan ninyo ang pagiging sakim sa mga salapi o ating mga dinidesire. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. So, huwag masyado tayong yung tawag nito, yung magdidesire sa ating puso na hindi naman nakakalugod sa ating Diyos. Amen. Naghahayag ka ng mga bago, latest, luxury. Hindi mo naman kailangan yun. Kasi bakit? Pinagkukulang ka nga maging sa paggagasolina eh. Bibigyan ka ngayon ng Ferrari. Anong igagasolina mo? 1 litro lang, hindi pa aabot yun sa kanto. Di ba? Nakapagsalita na ako ng hype. Ay, grabe naman si Coach Zip. Ganun talaga? Kasi bakit? Nag-desire ka eh. So it means, malamang, mas yung ibibigay sa'yo, mas, ba? At ang tanong pa doon, masusustain mo ba? Makakaya mo bang panghahawakan? Makokontrol mo ba? Di ba? So, think it. No? Isipin mo muna. Sabi din sa 6, so we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Amen? So kailangan meron tayong Diyos na buong nating ipagkakatiwala. Amen? So wag din tayong matakot sa anumang mga gawain natin. Amen? Lalo na sa paghahayag ng salita. Di ba? Ihayag natin kung ano yung narapat, ano yung totoo. Amen? Huwag nating isipin, ay baka pagpatapos na to, hindi na kami friends. Baka i-block na niya ako. Baka hindi na to magpapansin sa akin, baka aawayin ako nito. Huwag kang matakot, kapatid. Kung meron ka mang sasabihin, sabihin mo. Amen? Kasi bakit? It's, yung sinasabi ng ibang tao na mas mahalaga na isabi mo yung ano yung nararapat o totoo kaysa mag-comfort ka ng kasungalingan. Amen? Kasi lalo lalaki yun. Baka magbunga pa yun, kapatid. So, this scripture or this message emphasize contentment and trust in God's unwavering presence. Yung hindi matitinag niyang presensya ba sa ating Panginoon. Kaya nagiging kontento tayo. Amen? Yung sabi nga kayo na, ating coach, di ba? Maging sa pagtulog natin, di ba? Payapang-payapa tayo. Kahit na meron tayong 1 million dyan na hindi nakapadlock. No, di ba? Payapang-payapa na walang magnanakaw, walang papatay. Di ba? Walang mananakit sa iyo. Di ba? So now, this is the application. No? In simplify ang application, no, syempre, Coach Jeff na to eh. So basic lang. Amen? So unang-una, embrace trust.
So bago tayo bago tayo makabuo ng trust, no? Atin mo na i-accept natin Panginoon Jesucristo as our Lord and Savior. Kasi doon tayo mag-embrace ng trust. Hindi yun sa kaibigan mo, hindi yun sa mga even close na friends, di ba? Kasi bakit magbe-betray pa rin yun eh. Di ba? Kasi bakit yung tao talaga, no? May puso yan at isip. Amen? Bagkos, hindi natin alam yung bukas. Ngayon, mahal ka. Bukas, hindi na. Di ba? So, we need to embrace trust to Jesus Christ. Sabi nga kanina sa ating title, di ba? Through Jesus Christ provision. Amen? So, pangalawa, seek God's will or Jesus' will. So, yung will talaga, no? While God promises to provide, we are called to align our desires with His will through prayer. Amen? So, doon talaga nagmumula. No? Kahit alam natin, sabihin ng kapatid, o kahit sa akin dati, paano ba manalangin? The way you talk to God, panalangin na po yun. Di ba? Alam na nga ng Diyos, di ba? Yung sasabihin mo, bagkos gusto nila lamang na magsik ka. Di ba? Maglambing ka. Di ba? So, nakaka-relate tayo doon sa mga tao na tawag ito yung pumupunta sa atin, di ba? Naglalambing. Brad, ang ganda natin ngayon na. Ang ganda natin smile at ngayon na. Okay? Mga ganong introduction. Kasi nagsisik siya eh. Nagsisik siya ng ng presensya mo. Kaya, ikaw din, ay, salamat, Brad. Salamat, kuya, ate. Ano ba yung may paglulingkod natin sa'yo? Di ba? So, ganun yun. Pangatlo, ano pa i-apply natin? Practice contentment. Maging kontento ka sa buhay mo, kapatid. Hindi porket lalabas na yung bagong latest na mobile. Bibili ka. Ay, bibili ako kasi, Di ba? Maging kontento ka muna, kapatid. Hanggat gumagana yan. Di ba? Di ba? Yun nga sabi ko kanina, di ba? Kung ano yung meron sa palad mo, alam kong yun din ang pangailangan mo. Amen? So, true contentment comes from trusting in God's provision and finding our satisfaction in Him regardless of our circumstances. Amen? Kung ano mo yung mga pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, no? Maging satisfied tayo. Kung meron ka talagang hinahangad, then dwell to God. Amen. Kaya nga hindi ka kontento, di ba? Para maging kontento ka, dwell to God. Para ibigay niya yung narapat para sa'yo. Amen? Even, no, sabi nga, regardless of our circumstances, trials, or even problems. No? Para maging kontento ka. Di ba? So, pangapat, live generously. Siyempre, pag meron ka na natanggap, di ba? Mamuhay ka rin ng huwag kang maramot. Share your blessing din. Di ba? Kahit alam mo na walang-wala ka na, but still, you have a heart of a giving. Maging sa tithes mo, kaya nga tithes and offering eh. Kasi bakit? Meron ka na ita-tithes, di ba? Nag-overflow yung blessing mo, so you have offer. Di ba? Because you live this world, no, in investment. Bakit? Nag-i-invest ka sa mundong ito para meron kang meron kayong puntos sa langit. You have an access. Kasi hindi lahat ng bagay na sinasabi rito na makinig ka lang, i-apply mo lang, i-spread mo lang, di ba? Hindi hantong dun eh. Siyempre, magbibigay din tayo. Di ba? Paano tayo makakabayad sa mga bill dito? Paano makukontinue yung gawain ng ating Panginoon? Hindi naman si Holy Spirit ang magbibigay nun. Hindi naman natin maaari na ay ibayad ko muna si Holy Spirit para
masustain yung ginagawa. Diba? Hindi. So, we need to apply din practically. Amen. Nakapagbigay ka ng generous sa ating Panginoon, no? Siyempre, sabi nga kayo na, beyond His, no? His resources, maging sa atin, beyond in our strength, beyond in our possession, no? Ibigay din natin. No? Mag-share din tayo. Amen? Kasi bakit? Doon nakikita kung meron ka Kristo sa buhay mo You think makikita sa atin na mag-istorya lang tayo, mag-usap lang tayo. Hindi. Alam naman natin yung tao, di ba? Pag salita lang, puro salita lang kasi yan walang gawa Di ba? Di ba? So, kailangan natin. So, by in conclusion, balik natin. No? Balik po natin sa ating verse kanina. So, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ. So, pinapamanig sa atin ni Apostol Paul na ating Panginoon ay hindi tayo pagkukulangin. Hindi tayo pagkukunan ng pansin. Bagkus siya yung pumapansin sa atin. Kasi alam niya, kulang ka Amen? Kulang ka. Hindi lamang kulang sa pagkain, hindi kulang man sa inumin, hindi man kulang sa pananamit, bagkus kulang ka sa pananampalataya dahil wala kang Kristo sa buhay mo. Ito yung pinapamanigit sa atin Amen? So, it's a powerful reminder of God's unwavering love and commitment to His children. Commitment niya yan Di ba? Kaya nga tayo nilikha niya Amen? Para maranasan natin na nandyan siya. By embracing trust, seeking His will, cultivating contentment. Dapat pagyamanin pa natin yon. Amen? Pagyamanin natin yon. Kasi bakit? Wala kang nilabas pero may sukli. Nilabas mo yung katotohanan, inispread mo yung salita nating Diyos, inihayag mo yung kanyang pag-ibig, mercy, maging grace na hindi karapat-dapat sa iyo, binigay. Di ba? So, ibigay din natin yung rapat. So, that we live generously and we can experience the abundant life that He has promised. Amen? Pangako na yan way back 2,000 years ago. Marami na po nagte-testify. So why you did, bakit hindi mo pa rin matanggap ang ating Panginoon Jesucristo? Di ba? Alam ko kapatid, nandiyan ka sa online, maging sa on-site, meron pa rin pinapahiwatig, merong pinaparating ang ating Panginoon. Amen? Dahil merong kulang sa iyo. Kaya nga, pinapaalalahan tayo sa kanyang salita, magsusupply ako sa iyo. Ano mo yung kailangan mo? Amen? Bagkus, meron ka lamang gagawin. Gagawin mo lang Di ba? So, hindi naman mahirap. Amen? Meron bang nahihirapan sa pagtanggap? Wala Wala Tanggapin mo lang Bagkus, dapat merong magbubunga sa buhay mo. Amen? Mangunguna talaga yan sa buhay mo. Amen? At glory to glory, kapatid, masasabi mo rin sa bandang huli, how God good to you. Amen? So tayo po tumayo. Amen? Manalangin po tayong pangwakas. Amen? So maraming salamat sa bawat isa. Maraming salamat sa ating Diyos na siyang nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Diyos na nagbibigay ng pagpapala to order even sa ating mga wants. O Diyos, maraming salamat dahil hindi mo kami iniwan, ni pabayaan. Bagkus patuloy ka na nagbibigay, encourage
nagbibigay ng pagpapala. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na nagpapaalala sa amin, na nagmumula sa iyong mga salita, sa iyong mga layunin. Nawa, O Diyos, hindi lamang ahantong sa pakikinig ang lahat ng ito. Bagos, patuloy namin ito na ihahayag, patuloy namin na gagawin. Dahil alam namin ano yung nararapat at yung nakakalugod sa iyo. O Diyos, hindi man namin maintindihan agad ano yung pinaparating mo sa bawat isa. Bagkus patuloy kami na nanungusap, patuloy kami na bumubuo ng relationship towards to you, Panginoon. Pinapanalangin namin na nawa matagumpayan namin kung ano yung mga race sa buhay namin, na maalala din namin na hindi ito sino yung nauna o sino yung nahuli. Bagkus paano namin masusustain to finish the race, na ano yung gustuhin namin sa aming buhay o ano yung purpose namin sa mundong ito. Alam namin na lahat ng ito ay sa ikakabuti ng bawat isa. Yung provision mo, Panginoon, maliit man o malaki, O Diyos, pinapasalamatan namin yun. Dahil panalo na kami, Panginoon, nung tinanggap namin kayo. Alam namin na sa pagtanggap namin sa iyo, meron ka ng hinaahit sa bawat hapagkainan ng bawat isa. Dahil alam namin na patuloy ka kumakatok. At maraming salamat, O Diyos, na ikaw na yung lumapit para sa amin. At maraming salamat sa mga pinagkaloob mo sa bawat isa, maging sa mga kapatiran na patuloy na naghahayag ng iyong salita, patuloy sa iyong mga gawain na hindi napapagod sa pagpapagal. Hindi napapagod na nagpapagamit sa kanilang mga talent, time, and treasures. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na sa bawat minuto, sa bawat buhay naming ginagalawan, Panginoon, ay nandyan ka sa bawat isa. Maraming salamat. Patuloy ka na papurihan. Patuloy kang tinataas. Patuloy ka na nararapat sa aming puso. At maraming salamat dahil meron kang anak na si Jesus. Ang siyang nagagabay sa bawat isa. Ang siyang nangunguna sa bawat believers at sa mga tao pa na mag-a-accept sa iyo. Maraming salamat din sa kalakasan, karunungan, Panginoon, na ako yung ginamit. Maraming salamat. Kung wala ka, Panginoon, wala rin ako dito. Walang saysay ang lahat. Bagkus, pinapatunayan mo lamang, Panginoon, na hindi lamang lahat hantong, kundi lalo mo pang pinapagyaman, Panginoon, ang aming faith, Panginoon, aming pananampalataya. Maraming salamat sa bawat isa na patuloy na nakikinig, patuloy na dumudulog at inuuna sa araw na iyong gawa, Panginoon. Maraming salamat. In mighty name of Christ, we pray. Amen at amen.